Good day, Kamaster! Welcome sa Battery Master TV. Sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo itong baterya ng ating customer. Ang brand sa battery na to, Motolite. Ang size or sukat YB5LB Motolite. 12 volts, 5 ampere, low maintenance. Ibig sabihin, water-based or ditubig kung tawagin. Ito ay nakakabit sa motor ni Sir na Euro Rapido 110cc. Ito ay galing pa sa kasa. Ikutin lang natin para makita nyo. Yan. Galing pa ito sa SYM. Ayan. SYM. Kasi naka 5 years na mahigit ang paggamit ni Sir sa battery na to. Magsi 6 years na ngayong October daw. Ngayong taon na to, 2024. So talagang matibay ang Motolite. Kulang-kulang 6 years bago siya bumigay. So ito ay papalagyan niya ng tubig kasi kung mapapansin natin, ayan, konti na lang ang tubig niya. Hindi pa naman siya totally naubusan ng tubig. May kunti pa siyang laman. Ayan po. So sabi niya, palagyan daw niya sa akin, saka i-charge natin. So susubukan natin kung kaya pa bang buhayin ito. Ayan. So bago ang lahat, bago natin lagyan ito ng tubig, siyempre ititester muna natin kung may karga pa ba ang battery na to. Itong battery analyzer ang ating gamiting tester. Ito po ang itsura. Ayan. At ikakabit natin siya dito sa positive. Dito naman sa kabila, negative. Ayan. Titigan nyo po ng maigi. Tama po ang pagkabit natin. Ang positive plus na sign ng baterya ay diyan natin ikakabit ang alligator clip ng ating battery analyzer. Itong kulay pula. Ito naman sa kabila, itong minus sign ng battery, dito natin ikakabit yung kulay itim na alligator clip ng ating battery analyzer or tester para sa mga battery. So ayan, tama po ang ating pagkakabit. Kung mapapansin ninyo, hindi siya nag-turn on. So ibig sabihin, patay ang battery na to, dead bat, kasi hindi nag-turn on ng ating battery analyzer or tester. Okay? So konfirmado na patay ang battery na ito, dead bat, totaling dead bat talaga kasi wala siyang voltahe. So ngayon, pagka ganyan, pag may ganito ang baterya ninyo, may konti pa naman siyang laman, hindi pa naman siya totaling natutuyuan, ang idadagdag nyo na tubig dito ay distilled water lamang. So pakita ko sa inyo ang itsura ng distilled water. Ito. Ayan. Distilled water po ito. Mabibili nyo ito sa mga battery shop like Neil Battery o di kaya sa mga gasoline station at sa mga motor shop, auto supply, sa mga hardware na mga malalaki. Ito ang itsura ng distilled water. Ayan. Mahihirapan tayo paglagay niyan kasi maliliit yung butas niya. Kaya itong distilled water na ito ay sinalin ko dito sa maliit na lagayan. Ayan. Nilagyan ko siya ng hose, ayan, para mas mabilis ang ating gawa kasi maliliit ang butas nito. Ayan po, distilled water ito. Ang video na to ay para lamang sa mga baguhan na hindi pa marunong magdagdag ng tubig sa kanilang mga battery para sa motor. Pero sa mga marunong na, hindi na po kayo mag-skip sa ating video. Para sa mga bago, panoorin niyo po ito hanggang dulo, tsak may matutunan kayo. Okay? So sa pagbukas nitong 6 na butas, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. Pwede naman dyan yung itong flat screw. Malapad ang dulo. Pwede rin yan ay plies. Kanunin nyo lang yan. Tatanggal na yan. Pero sa case ngayon, ang gagamitin ko ay itong flat screw. Ayan. So ganito ko lang. So ayan, bukas na yan. At kung mapapansin natin, ang negative polarity ng baterya, ayan, kinakalawang na siya, oh. May kalawang na. So nagpapahiwatig na
talagang matagal na ang battery na ito, matagal na ang pagserbisyo sa battery na ito. Mantakin mo, kulang-kulang mag 6 years. Mag 6 years ngayong October 2024. Napakatibay ng YB5L na battery na to. So sa may mga motor dyan na Euro, Rapido, 110cc. Ganito po ang mga baterya noon. Papakita ko na lang dito sa screen ang itsura ng Rapido Euro 110cc. Ayan. Kamukha siya ni Suzuki Smash 115cc na mukhang kamukha siya. Ginaya talaga ni Euro. Sa may mga motor na ganyan, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik dahil subok na sa tibay ang battery na to. Itong YB5L B-Motolite, ito po talaga ang swak. Saktong-sakto dun sa kanya lagayan. Walang labis at walang kulang. Ayan. Sa mga old model naman ng SYM Bonus 110, ito rin po ang baterya noon. Pare-parehas ang laki nila. Okay? So sa paglalagay nito, nasa sa inyo kung saan kayo mas komportable. Sa akin kasi, pag maglalagay ako ng tubig dito or magdagdag ako ng distilled water ay iniikot ko yan. Ganun. Kasi dito ko siya tinitingnan, mas nakikita ko kasi dito eh. Ayan. Nakikita ko yung tubig kung hanggang saan ang level niya, ma-chance ako. Unlike dito sa kabila, pag iharap natin, dito sa may sticker ng Motolite, medyo nahihirapan ako kasi may harang siyang sticker eh. Itong Motolite, saka pang matagalan, motorcycle batteries, MCB. Sa madaling salita, may sticker na nakaharang. So, nahihirapan ako, pero it's up to you. Nasa inyo pa rin yan kung saan kayo mas komportable. Ika nga. Sa akin ay iniikot ko yan pag ganun. Yan. Mas maganda kasi para sa akin, walang harang. May kunti man siya ito, okay lang yan. At least ikikita pa rin natin. So start na tayo. Paglalagay dyan, kung wala pa kayong mga ganito, pwede naman kayo bumili kung saan kayo nakakabili ng mga katulad ng lagay ng ketchup. Pwede na rin yun. Maliit kasi ang butas nun. Kasya yung dito sa butas ng baterya. Sa akin ganito. Galing din ito sa customer ko na bumili daw siya sa online. Ang binili niya ay 12 and 12 di 12. So, may kasama siya, may free siyang tubig. Ito yung dalawa ito. Ngayon, pumunta pa sa akin talaga ito ang may-ari at ako ang inutusan niyang maglagay doon sa 12 and 12 niyang nabili sa online. Nung wala na tong laman, ginawa ko ng lagayan ng distilled water. Actually, dalawa ito. Yung isa, battery solution naman yun. Lagayan niyo ng battery solution. Ito pang distilled water. So, sasalina na natin to. Ayan, ganyan lamang po. Tapos, pipigain nyo lang to dito dahan-dahan. Tapos, pag ganun mo. Ayan. Yan, tsansahin nyo lang. Ayan. Yan. Yan. Yan sa pangalawa naman. Yan pa rin. Yan. Pangatlo naman. Yan, papansin nyo, mabilis tayo, di ba? Pang-apat na tayo, oh. Oh. Ay, yan, pang-limang butas na tayo. O, pang-anim na tayo. Last but not the least. O, di ba? Ayos na yan. O, ganyan lang kabilis. Kasi kung imbudo ang inyong gamitin dito, sa palagi ko matagal kasi maliliit ang butas na to eh. Mahihirapan ka pa pag ganun-ganun. Tulad ng ginagawa ko dati-rati. Ngayon, pag-iisip-isip ko na mas magandang ganito, mas mabilis ang ating gawa. So, pag may mga ganito kayo na makabili kayo ng battery sa online, may kasama na ganito, free, huwag nyo itapon. Lagyan nyo ng distilled water tsaka battery solution. Kayong bahala kasi dalawa to eh. Ganun lang kasimple, ayos na yan. Kailangan ang paglalagay nyo ng distilled water, pari-parehas nyo naman. 6 na butas ito eh, 6 na kwarto. Positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, 6 na kwarto nga yan. So, 6 din ang butas niya. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan pari-parehas. Tulad nitong ginagawa natin ngayon. Oh. Pari-parehas siya. Parehas ang level na tubig. Ayan. Diba? Diyan lang siya sa upper. Huwag nyo nang ilagpas dito sa kulay itim na ito. Kasi pag sobrang puno ang baterya, mag-overflow na yan. Hindi lang yan, mag-grounded pa ang baterya. So talagang subok ko na po yan. Ayan. So ayos na to. Try natin ulit i-tester or battery analyzer kung nagkakaroon ba siya ng voltahe. Sa positive, yan,
Tandaan po natin pagkagabit lagi niyan. Pag may makita tayo sa baterya na plus sign, nagpapahiwatig po na itong polarity ng baterya, ito ang plus, positive po yan. Itong kulay pula ng ating alligator, diyan po natin yan kinakabit. Dito naman sa kapila, itong kulay itim na alligator clip ng ating battery analyzer or tester man yan, dito natin ikakabit sa minus sign ng baterya. May makita nyo ito na minus, nagpapahiwatig na itong polarity ng baterya, ito ang minus sign. So, ibig sabihin, negative polarity ng baterya. Okay? So, kung mapapansin natin, hanggang ngayon, wala pa rin siyang voltahe. Hindi pa rin nagto-turn on ang ating battery analyzer. Ayan. So, patay na patay talaga ang baterya na ito. As in dead bat. So, ngayon, pagka ganito, kailangan natin siyang i-charge. I-charge natin siya sa battery charger, siyempre. So, ang ating gagamitin na battery charger dyan sa pagcha-charge sa battery na yan, kasi as in dead bat siya, gamitin natin yung ating charger na Paksure. Ito po. Ayan. Actually, matagal na po ito sa akin. Ayan, kung mapapansin nyo, December 29, 2020 ko pa ito nabili. Ayan. Ito yung kauna-unahan kong charger na nabili sa Banggood online app. So, may bago na akong battery charger ngayon na ganito rin ang brand, Paksure. Pero, bagong design naman yun. Mas maganda yun kaysa dito. Nabili ko rin yun sa Lazada. Maganda rin naman ito, pero mas maganda talaga yung bagong labas ng Paksure ngayon. So ito ang ating gagamitin kasi may repair mode to eh. Ayan. So dito natin siya itatapat sa repair mode ngayon. So depende kung saan siya tatapat. Dito ba sa light ion, lead, light PO4, pipindutin na lang natin itong mode para dito siya sa repair. Pero kung diretso siya dito sa repair tumapat, hindi na natin kailangan pipindutin itong mode. Yan. Kakabit lamang natin itong alligator clip na kulay pula dito sa positive polarity ng baterya. Ito ang polarity ng baterya. Dito natin siya ikakabit. Ganyan. Yan. Ito naman sa kabila, itong alligator clip na kulay itim, dito natin siya ikakabit sa negative. Itong minus na ito sa baterya, ito ang negative polarity ng baterya. Ito ang polarity ng baterya na negative. So, dyan natin siya ikakabit. Yan. Oh. So, nakakabit na yan. So, isasaksak naman natin itong kanyang plug ito. Doon sa dito sa ating saksakan. Ito. Saksak natin dito. Ayan, nakasaksak na yan at mapapansin nyo naman, automatic siya nag-charge. No need or hindi na natin kailangan na pipindutin itong mode. So, ang ating oras ngayon ay 10:46 na ng umaga, mag-11 ng tanghali. So, standby lang muna tayo at i-update ko kayo mamaya kung anong oras po mapupuno yan. Malamang aabutin po yan ng madaling araw. Good morning, Kamaster. Update tayo sa ating china-charge kahapon ng alas 10:46 ng umaga, magtatanghali. Ang oras natin ngayon ay alas 3:06 na ng madaling araw. Ayan po ang ating oras. So, kagigising ko lang, kaya binablog ko kaagad, umihi kasi ako. So, nung chinik ko ito, napansin ko na end na ang nakalagay dito. So, ibig sabihin, full charge na yan. Tumigil na siya kasi naka 100% na siya. Di ko lang alam kung anong oras talagang exactly na full charge tong battery na to. Napasarap kasi tulog ko. So, atin na ito ngayon alamin kung ito ba ay full charge na. Bunutin lamang natin yan dito sa outlet sa pagkasaksak niya. Okay? Yan. Bunutin natin yan dito. Yan. Bunot na yan. Patanggalin natin dito. Kasi natin yan. So ngayon, atin siyang i-tester sa ating battery analyzer kung talagang full charge na ba ang battery na to. Ito ay sa positive at ito ay sa negative. Ayan. So kung papansin natin, ang reading sa voltahe ng battery nito 12.9 volts. So tingnan natin ang kanyang CCA.
Sisi lang natin siya ng mga 100. Ayan. Then testing na natin. Ayun, hindi pa rin talaga siya kinaya. Replace ang nakalagay dito. Ayan. So, 30cc na lang siya. Ang kanyang healthy ay 9%, ang charge ay 93%, internal resistance ay 91.01. So hindi na ito kaya makapagpa-start sa motor ni Sir. Talagang palitin ang baterya na ito. Pero sa mga ilaw-ilaw, pwede po ito. Pero sa starting purposes sa motor, malabong-malabo na po. Okay? So yan, kita nyo naman sa actual. Ayan, nagkulay red na rin yung kanyang indicator. Yan. Okay? So, hindi yan talaga siya kinaya. Naka ilang oras natin siya na-charge. Naka 17 hours niyang pag-charge. Naging full charge pero hindi niya kinaya. Replace pa rin, okay? Yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video nito. At sana may natutunan kayo. And maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. And maraming pa po tayong i-upload dito sa ating YouTube channel. At samahan niyo ako sa aking journey. Bye!